Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin etong nakasulat dito. Alright, ito pong nasa ating screen. Babasahin ko . Ito po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Sabi po rito, sino ba ito nagsasalita? Sabi ni Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur 1st District. The Senate is losing its integrity and nadadrag po yung reputasyon ng ating Senado to the point that the public now is questioning the Senate. So ayon kay Congressman Zia Alonto Adjong ay unti-unting nawawala itong integridad ng Senado. At itong Senado nga daw ay lumalabas, kine-question ng publiko. Dito po sa Senate probe, dito po sa PDEA Leaks mga kababayan, basahin ko na guys para maintindihan natin kung paano nasabi, kung bakit nasabi ni Congressman na itong Senate ay nawawala na po ng integridad at nasisira na po yung kanyang reputasyon. Alright, ito po yung sabi niya. Idadagdag ko lang, si Senator Bato is a friend of mine. In fact, many of us is actually a friend of Senator Bato, and being a policeman, he is a former PNP chief. Alam ho niya yung rules of evidence. If your goal really is to achieve a successful prosecution, you have to have a legal basis and a sound evidence to prove your case. In this, sa nakikita po natin sa nangyari ngayon sa Senado sa kanilang investigasyon, ang mismong institution ng agency na sinasabi na doon ang galing, allegedly, ang PDEA mismo nagsasabi, walang verified na accounts, walang verified na documents. Yung mismong guest nila, yung mismong nagsasabi na totoo yung mga documents na nakita doon, ay hindi niya ma-pinpoint kung saan niya nakita, sino nagbigay. Hindi niya ma-eksakto masabi kung ano yung month ba yun, anong year ba yun na nakita, sino kausap niya. So, everything is a hearsay. Kung ikaw ay isang based on his background as a policeman, alam po naman natin, may mga abogado tayo dito. You present your case, your evidence to the fiscal, to the prosecutor. If there is no evidence or solid evidence, automatic, that would go to waste. Kumbaga, automatic dismiss na po yan. So, ang ibig ko lang sabihin is, kung itong klaseng committee hearing, which is supposedly in aid of legislation, your main objective there is to number one, review existing laws and then amend them and then improve on the laws that would make it fitting to the current system or demand nung time o sa ngayon or circumstance, present circumstance. We don't see that as the substantive reason for this ongoing investigation. Dahil unang-una wala kang basis. Ano ba talaga ang gusto natin dito? Patunayan? Tama nga po yung sinabi ni DSJJ, ano ba talaga ang gusto natin? What is the main objective and motive? Kasi magkaduktong po yan . Ano po yung motibo at yung objective mo? If the objective really is to review existing laws, then tell us what laws would you like to amend? Mismo ang agency, they don't support, they don't have anything to say kasi hearsay yan. So we go back to the motive. Ano ba talaga ang motibo mo dito? Because ultimately, now that the committee is being handled as it develops, nandun nga yung mga artista, nagsabi ng mga personal yun
as it develops, the Senate is losing its integrity and nadadrag po yung reputasyon ng ating Senado to the point that the public now is questioning the Senate. What is really your motive? Kasi sa nakikita ko, wala akong patutunguhan itong investigasyon na to other than smear campaign. And to point out and to target individuals that were allegedly mentioned in the document. They cannot even provide the document and they cannot even verify whether the document is authentic or not. So the objective really is in question because the motive, to me personally, yan po si Congressman Adjong, is not to enlighten the public nor to revisit any existing laws and improve them but as mere campaign, which is completely a farce kung nakikita po natin as it develops. It is a political motivated targeting this administration's downfall at hindi po mangyayari yan. Sasabihin ko po sa inyo, the public is now asking, the committee hearing is in question. And I hope that the Senate will realize na kami po sa House of Representatives, they are our friends and they are our partner because dalawa po ang chamber ng Congress. Please protect the reputation of the Senate. Protect it kasi people are now starting to question the reputation of the institutions. Alright. So yan po yung sinabi ni Congressman Adjong. Sa totoo lang kasi mga kababayan, noon pa, nung kalagitnaan pa lang ng hearing, dapat hininto na po yan eh. Ako sa tingin ko, base sa observation ko, nung tinanong lang ni Senator Jinggoy Estrada, etong si Morales, kung ano yung pangalan ng informant, at hindi nasagot, hindi niya raw kilala, hindi niya raw matandaan, yung kung lalaki o babae, ayaw niya rin sabihin, dapat then and there, hininto na yung hearing. Kasi lahat ng sinasabi ni Morales ay lumalabas na hearsay. Kasi ang makakapagsabi lang na totoo yun ay yung informant na hindi naman nila mailabas. Hindi natin alam kung bakit o baka naman imbento lang yung informant. Kaya pwedeng lumabas na yung dokumento ay gawa-gawa lang din. So, anong nangyari? Nagkagulo-gulo na kahit si Senator Chis Escudero pumasok na rin sa usapan at sinabi, point of order, ang gulo-gulo nyo na rito, ayusin ninyo. Senator Bato, ayusin mo to. Chairman ka rito. So ang nangyayari, nasisira po etong Senado dahil kay Bato. Dahil hindi niya nakokontrol yung nangyayari dyan sa kanyang committee hearing. Now, pakinggan natin etong mga mambabatas dyan. Ito, pakita ko sa inyo. Yan po sa ating screen. Ito po yung mga mambabatas dyan sa mababang kapulungan. Natanong sila tungkol dyan sa nangyayari dyan sa hearing dyan sa Senado. At natatawa na lang po sila. Nakakatawa naman kasi. Dapat hininto na yung hearing pero meron pa po silang third hearing. May pangatlong hearing. Tinanong nga si Bato, napanood niyo ba yung interview kay Bato sa Senate? Ano pa ba kailangan? Ano pa ba may hinihintay pa ba? Meron pa ba kinakailangan gawin? Kasi napatunayan naman doon sa second hearing na panay hearsay yung sinasabi ni Morales. Questionable yung pagkatao ni Morales. O sabi ni Bato, konti na lang. So meron pang pangatlong hearing. Kaya eto, natatawa na lang etong ating mga mambabatas. Bakit ganun? Dapat itigil na yan kasi wala namang patutunguhan. Pwera lang. Kung meron kang motibo. Ayun yung tanong. Ano yung motibo? Ano yung motibo mo? Kasi wala na eh. Wala na sa direksyon yung hearing. Ngayon, marami nagsasabi ang motibo ay para siraan lang si Presidente Bongbong Marcos. Alright. Ngayon, eto. Sa tingin nyo ba kaya nilang sirain si Presidente Bongbong Marcos? May papakita ako sa inyo. Bago natin pakinggan ito, may papakita lang ako sa inyo guys. May papakita lang ako sa inyo. Ito, pakita ko sa inyo. Ito mga kababayan. Okay.
Yang nakikita nyo guys, teka, tingnan muna natin kung saan yan. Ito po ay sa Zamboanga del Norte. Zamboanga, Sibugay. Okay. Ay mga kababayan, tingnan nyo kung gaano karaming tao yan. Okay. Tingnan nyo gaano karaming tao. Grabe yung suporta kay Presidente Bongbong Marcos. Ikumpara mo yan dun sa sa nangyari sa Maisog. Dun sa panawagan nila, sa mga pagtitipon nila sa Maisog. Ikumpara mo lang, tingnan mo. Ito, dito nangyari, napaka-peaceful, namibigay sila ng tulong sa mga tao. Napaka-peaceful. At tingnan nyo naman yung mga reporters umiikot. Wala ka naririnig, wala kang nakikitang tensyon, wala kang nakikitang galit sa lahat, sa mga tao dyan. Wala. Nakikita mo, panay sila masasaya. Kasi nga, syempre, hindi ka mo naman sasaya, tinutulungan ka ng gobyerno. Lahat sila nandyan. Nakikita mo yung gratitude ng mga tao, yung support ng tao kay Presidente Marcos. Pero kung titingnan mo yung Maisog rally, puro hatred. Puro galit na makikita mo sa kanila. Napaka ibang-iba dito sa atmosphere dito at doon sa atmosphere doon sa ginagawa nila mga Maisog rallies. So ang tanong ko ganito, kung gusto nyo siraan si Presidente Marcos, sa tingin nyo kaya nyo ba? Masisira nyo ba si Presidente Marcos? Tingnan nyo nga yung support kay Marcos, kay Presidente. At yung ginagawa doon sa Maisog, na wala na wala nang gustong tumanggap sa kanila Tinatanggihan na sila paano ba naman? Madadamay pa yung local government Nananahimik sila. Gagamitin mo yung lugar nila, magsisigaw ka nung bumurahin mo Presidente. Sinong tutulong sa inyo? Sino ang tatanggap sa inyo? Kaya kayo hinaharang. Kasi unang-una, hindi na pagtulong sa tao yung ginagawa ninyo. Paninira na sa gobyerno. At mga babae, tingnan ninyo, doon sa mga local governments dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ano gusto nyo? Papasukin nyo yung mga Maisog rally na puro mura ang ginagawa? O itong mga tulong na binibigay ng gobyerno sa inyo? Siyempre, mas pipiliin ninyo ito. Kasi ang importante sa mga local government, yung constituents, yung mga tao, kaya nga kayo nandyan, mga leader kayo, mayor kayo, vice mayor kayo, governor kayo, kaya kayo nandyan para tulungan ninyo yung constituents ninyo. Ngayon, pag pinapasok nyo itong Maisog, anong ginagawa ninyo? Nadadamay yung inyong local government. Nadadamay sa gulo. Kaya, sa tingin ko, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo kayang pabagsakin itong gobyernong Marcos. At doon naman sa mga local government na mga talagang tumatanggi na magpapasukin itong Maisog, good for you. At least sa tingin ko kapag ganyan kayo, talagang ang tulong ng gobyerno may pupunta sa inyo. Pero kapag talagang kayo nagpagamit sa mga ganyang klase mga tao, pasensyahan tayo. Ganun ang mangyayari. Ganun pang politika sa Pilipinas Real talk po tayo, real talk. Real talk. Alam mang sinisiraan mo gobyerno, tapos aasa ka ng tulong sa gobyerno. Real talk. Ganun po politika sa Pilipinas. Huwag na tayo maglokohan. Alam po ninyo lahat yan. Gagaya ng asawa ni Harry Roque. Si Harry Roque, alam niya yung asawa niya nandun sa gobyerno ni Marcos. Pinagbababanatan niya si Marcos. Ano ina-expect mo, Harry Roque? Ano ina-expect mo? Ina-expect mo ba na mananatili asawa mo dyan? Siyempre, hindi. Kasi nasisira yung relasyon nung asawa mo sa kanong government ng ng Marcos government. So talagang matatanggal asawa mo. Kaya mga kababayan, tingnan nyo naman yung pagkakaiba ng atmosphere. Kaya kayo kung sasama kayo sa mga rallies, ganyan po magandang samahan. Yung masasaya, maraming tao, talagang peaceful. Di ba? Huwag po sa Mausig. Ay, Maisog pala, sorry. Huwag po doon sa Maisog. Kasi wala po kayong matututunan doon. Madadamay pa po kayo. Huwag po kayong magpapagamit. Kaya doon sa ginagawa nila mga pagkilos para pabagsakin si Marcos, at tingin ko malabo po mangyari yan. Basta tayo mga kababayan na pro-government po tayo,
bantayan po natin ang ating gobyerno. Siyempre, pag gusto natin bantayan ang ating gobyerno, kinakailangan din po natin bantayan ang ating presidente. Alright, so dako na tayo rito. Ito, gusto ko marinig ninyo itong, yan po nasa ating screen. Bakit po nasisira ang integridad ng Senado? Ano po nangyayari sa Senado ngayon? Dahil po yan dyan sa hearing sa PDEA Leaks. So nasisira po itong Senado, reputasyon ng Senado, integridad ng Senado, naging questionable tuloy ang Senado dahil dito kay Bato. Dahil di natin maintindihan bakit ayaw niya patigilan yung investigasyon dyan na ang gulo-gulo na wala namang pupuntahan na kasi panay hearsay na. Ewan ko kung ano ang gusto mangyari ni Bato de la Rosa. Kaya lumalabas ngayon, may motibo to, si Bato. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Ito, panoorin natin guys itong sinabi na itong mga mambabatas natin tungkol dyan. Kong Jude, comment lang ito kasi last week kasi sinabi niyo po yung tungkol doon kay Morales and na sinabi niyo po last week na this is a part of a destabilization against the president. Isang known blogger named Mark Lopez, who is a pro-Duterte blogger, said na kayo daw po ay, pardon for the term, stupid. Kasi sinabi niya, how can it be Morales' testimony planned drug raid in 2012 be a part of the stabilization plot against the current admin? You mean Morales was able to predict back in 2012 BBM would be president in 2022, so he made sure na magagamit yung info niya 10 years after the fact. Amazingly, pardon for the term, he said it. So what's your take on this, Fokong? Hindi ko sana papatulan, nabasa ko yung tweet eh. Hindi na sana papatulan. Pero anyway, ganito lang yun. Siguro ang mas malaking tanong dyan nangyari ito no 20, allegedly si Morales did this in 2012, di ba? That's 10 years, or more than 10 years ago. Tama? 12 years ago. So bakit lumalabas to ngayon? Anong rason? Sinong nagpapalaki? May investigasyon sa Senado, ang investigasyon ay tungkol sa isang dokumentong nag-leak. Bakit ang pinag-uusapan ang mga taong nasa dokumento? Bakit hindi natin pag-usapan bakit may isang na-dismiss na PDEA official na who's telling everybody that this document exists when in fact the agency itself na nagsabi ay hindi nga, pero pinagpipilitan, binibigyan ng oras at panahon sa Senado kung saan mas maraming batas na nakabinbin, mas malaking oras ang binibigay nila sa paghihiring sa usaping ito at paulit-ulit ng mga kakampi, paulit-ulit na lang sinasabi inuulit-ulit yung issue na to, di ba? Kung hindi to kasama ng isang mas malawakang plano na pahinain, kung hindi pabagsakin ang kalusukuyang administrasyon, ewan ko na lang kung anong tawag natin dito, di ba? If this is not part of a destabilization plot, I really don't know what to call it. 12 years ago it happened, it's only coming out now. And clearly the ones who are pushing for it are the ones who are calling for the president to resign or the president to be removed from office. So, kayo na mag-connect the dots. Thank you. Thank you, Red. Kat Porbes from Radio Pilipinas. Good morning po, Kongs. Going back po dun sa PDEA leaks po. Apparently po, kahit po marami ng kritisismo at kung may question dito sa investigation po na ginagawa ng Senado, may third hearing pa po sila. By next week po, may third hearing pa po sila. So, tingin niyo po ba ito kaya po nila tinutuloy is, yun nga po, part po ng destabilization plot. At baka ito or ginagamit din po ba nila to pambangga naman po doon sa plano po na pagpasok po ng ICC para imbestigahan naman sila? Una, ako nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. Unang-una, yung impormasyon na ito, yung dokumento, again, nanggaling lang sa isang blogger na pinost niya. Tapos ang sinasabi ngayon ni Morales na although nakapirma siya, siya mismo umamin na yung informant hindi na niya kilala. Hindi niya na maalala kung sino yun. All this alleged information. But siya daw yung pumirma dun sa dokumentong ito.
Nakakapagtaka lang kasi yung timing. Kagaya po na nasabi ni Kong Jude kanina, yung timing ng lahat ng ito, kung kailan ang daming binabatong sinusubukang siraan ng ating presidente, ang administrasyon ngayon, tapos ngayon supposedly may ganitong klaseng PDEA leaks. Na mismo ang ahensya ng PDEA sinasabing walang ganitong dokumento. Tapos ang pinanghahawakan lang po ngayon ng Senado, dahil sinasabi ni authentic daw ito dahil nga yung pag-xerox daw mukhang authentic dahil may punch hole, saka yung mga sasakyan na nandun ay talagang sasakyan ng PDEA. Pero ang napakadaling a piece of, for example, if you have that similar kind of paper, yung isang palitan lang yun, yung personalities involved, napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kayang mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot nga po yung ganyang bagay. Pero papaniwalaan natin isang Xerox dahil lang may mga punch hole na mukhang totoo. So, for me, this is a dead end. Wala na ho itong patutungan, pero pag pipilit natin ang bagay nito, may motibo. Diba? There's clearly a motivation why someone will keep pushing, or Senate will keep pushing for this, to really malign someone, malign our president, malign the actress that was also involved, Maricel Soriano. Sabi nga niya dun sa hearing, hindi niya daw alam bakit siya naimbitahan. Diba? Kawawa naman yung tao, no, na idadamay siya sa mga ganitong klaseng pandinig sa Senado. Pero tama nga si Kong Jude, yung personalities na involved, yung mga tinututukan nila, nakakaras tuloy yung mga tao. Pero dapat, kung talagang the point of the inquiry in aid of legislation is to prevent leaks of confidential information, dapat dun po tayo sa institution ng tinututukan natin. Hindi po yung mga personalidad na involved. At saka kung talagang nangyari po ito noong 2012, dapat pinursu na ito ng PIDEA. Diba? So bakit walang naging pag-pursue nung kaso na ito or nung operation na ito? Wala nga may alam na nito eh. So talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niyo magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Nakakapagtaka talaga ito. Ako naman, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Ino. Ako kinikilala ko naman ang tungkulin at karapatan ng Senado na mag-conduct ng mga hearings. At ako naman nagtitiwala na si Senator Bato bilang dating pinuno ng ating pulisiyang pambansa is a patriot and he knows what he's doing. He as a policeman, he knows the rules of evidence, and I hope that he sticks to what he believes and what he knows. No? Of course, nagiging katawa-tawa na ipatuloy pa ang mga hearings kung saan nakikita naman natin na halos wala nang patutunguhan at kung ano-ano na lang ang mga kwento para lang ang mahirap dito, clearly someone is benefiting from the opportunity and the audience para siraan ang Pangulo at ang administrasyon. At sana makita yun ni Senator Bato na hindi rin makakatulong para sa Senado bilang institusyon na ang mga isyong ganito na walang basehan ay binibigyan nila ng oras, ng airtime kung sabihin. Sana yung efforts nila, ilagay na lang nilang sa pagpasa ng mga priority legislation. Marami tayong priority legislation na nakabinbin pa rin sa Senado, yung Government Procurement Act, yung Natural Water Resources Act, yung Department of Water. Ang daming batas na pinasana ng mababang kapulungan, mas malaking kapulungan na nasa Senado ngayon na I think warrants more of their time and attention. And hopefully the leadership of the Senate would also give due attention to that fact. Okay, so yan mga kababayan, narinig naman natin yung sinabi nitong mga magigiting nating mga mambabatas na mukhang mas magaling pa kay Senator Bato de la Rosa. Dahil sa totoo lang, real talk mga kababayan. Kasi mas alam pa nila eh. Mas alam nila yung dapat gawin eh. Kitang-kita na kasi na walang patutunguhan. Pero bakit tinutuloy-tuloy pa rin ni Bato? At nakakatawa, meron pang third hearing. So, kaya alam mo, Mr. Senator Bato de la Rosa, sabi ko, lagi ko sinasabi, tigilan nyo na yan, sir. Kasi nahalata ka na eh. Nahalata ka na. Meron kang motibo. Tapos yung resource person diyan, ang ginagawa, halatang-halata na talagang ang gusto niya mangyari
ay siraan si Presidente Bongbong Marcos. Obvious na obvious yan eh. Tanga lang yung hindi nakakaintindi. Tanga lang yung hindi nakakakita dun sa nangyayari. Sa totoo lang, mga DDS lang naman ng mga bobo na hindi nila nakikita yung nangyayari dyan eh. Kasi syempre, pinipilit nilang pagtakpan. Yung totoo. Kasi yun nga yung gusto nila, yung purpose nila, sirain si Presidente Marcos eh. Nagagalit nga sila kay Jinggoy. Ako nagtataka ako. Itong mga DD shit na to. Nagagalit kay Jinggoy. Kung tutuusin, ang galing-galing na ginawa ni Jinggoy Estrada dyan. Sa lahat ng nagtanong dyan, doon ako bumilib kay Jinggoy, straight to the point. At pinalabas niya doon sa hearing na hindi nga nakarapat-dapat paniwalaan to si Morales dahil pero mo yung informant, di niya kilala. Di niya alam kung ano pangalan, nakalimutan niya. Tapos yung gender ayaw sabihin kaysa malalagay daw sa alanganin. Di ba nakakatawa? Nakakatawa na lang. Ang tagal-tagal nung hearing ni Bato de la Rosa nung unang hearing. Hindi man lang niya natanong kung ano yung status ng informant na napaka-importante. Kasi lahat ng sinasabi, lahat ng pinag-uusapan dyan galing sa informant. O ngayon, lumalabas wala silang informant, baka gawa-gawa lang. So, ibig sabihin, waste of time. Walang kahinatnan. Hearsay lahat ng pinag-uusapan dyan. Kaya Mr. Bato de la Rosa, bago tuloy ang masira ang Senado dahil sa'yo, tigilan mo na yan. Sa totoo lang, tigilan mo na yan. Huwag mo na pilitin na masira itong reputasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi unang-una pinakita ko lang, grabe yung suporta ng taong bayan kay Marcos. Kumpara sa suporta ng mga iilan lang dyan sa inyong kagrupo. Kagrupo mo yan eh. DDS ka rin eh. Kaya halata ka, ikaw wag mong sasabihin na ikaw ay gumigit na. Kalokohan yung sinasabi mo, Mr. Bato de la Rosa. Obvious, halata ka. Kaya huwag mong sasabihin na ikaw ay para sa bayan. Hindi. Sus naman. Iba na lang lokohin mo, Senator Bato de la Rosa. Obvious na meron kang pinapanigan. At yung si Morales, mas pinaniniwalaan mo kaysa dun sa mismo sa PIDEA. Huwag na tayo maglokohan kasi. Obvious naman eh. Tigilan mo na yan kay Senator Bato de la Rosa. Tigilan mo na yan. Masisira lang mas lalo ang Senado. Sa totoo lang. Nasisira ang Senado dahil sa'yo. Yung integrity, yung reputasyon ng Senado, nasisira dahil sa'yo. Saka hindi ka pwedeng mag-lead ng committee sa totoo lang. Pasensya na po kayo. Real talk lang. Yun lang point of order ni Senator Chis Escudero eh. Nakakahiya na yun eh. Pero hindi nyo. Point of order. Hindi siya nagsalita. Point of order lang. Ayusin nyo. Nagkakalat na kayo rito. Ayusin nyo. Senator Bato. Tapos si Senator Grace po. Saglit lang. Ano sabi? Pinawarningan lang si Senator Bato. Senator Bato, huwag kang maniniwala. Ang dami nagsasabi sa akin, hindi dapat pagkatiwalaan yan si Mr. Morales. O patama rin sa kanya yan. Bakit? Kasi bilib na bilib siya Mr. Morales eh. Di ba? Lahat nga ata sinasabi ni Morales eh. Pinaniniwalaan niya eh. Saka hindi niya kayang kontrolin si Morales. Baliktad. Dapat bilang chairman, kayang-kaya mo kontrolin yung mga resource persons mo. Sa ibang mga committee hearings, di ka naman ganyan eh. Tapang mo nga eh. Pero ngayon, pag dating dyan, hinahayaan mo lang magsasalita si Morales. Bakit? Siyempre, alam na. Meron kayong motibo kasi. Tayo nang nakikita ng taong bayan, kaya please lang, tigilan mo na yan. At sana, pakinggan mo yung sinisigaw ng taong bayan. Pakinggan mo yung sinasabi ng tao. Kasi sa totoo lang, nasisira ang Senado dahil sa'yo. Alright? So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin,
at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan, walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits.